Magandang hapon mga kababayan. Nandito na po tayo ngayon sa Konsolasyon. Sa kaup ko lang galing office. Dahil pupuntahan ko yung asawa ko. By the way mga kababayan, magko-comment po tayo ngayon mga kababayan. So by the way mga kababayan, may mahalaga akong announcement. So magpe-ready-feeding program po ako mga kababayan ngayong 2023 December. So kung bukas sa inyong kalooban ng pagbigay mga kababayan, kahit ano sa bukas lang sa inyong kalooban, your blessings, share your blessings mga kababayan, para naman mapasaya natin ang kapwa natin mga Pilipino at kabataan doon sa Carmen Buston, Davao Oriental. Yung lang bukas, yung bukas ang pintuan na handang tumulong sa kapwa natin Pilipino. Yung feeding program, pasaya natin ang mga kabataan mga kababayan, kasi matagal na akong hinakawi, 20 years na hindi na ako nakuwi mga kababayan. Sana naman mabigyan natin sila ng kahit isang ano lang, kahit makapag-imbita tayo ng mga 30 na kabataan mga kababayan. Sana wag nyong kahit isang burger lang at juice ang maibigay natin mga kababayan, para mapasaya. May mga games tayo para mapasaya natin sila. So by the way mga kababayan, magko-comment tayo mga kababayan. Ngayon mga kababayan, bagyo sa Bicol. Kawawa ang mga taong tinamaan ng bagyo. Walang tubig, walang kuryente, basa, lahat damage ang mga bagay-bagay na inyong pinupundar sa iyong buhay. Yun talaga napakasakit mga kababayan. Napakasakit yan mga kababayan. Kasi ang lahat na pundar mo at tinamaan ng bagyo ay lahat ay nawawala. Totoo yan mga kababayan. Ngayon, naghahanap ng tulong. Nandoon na si Bibi Sara. Napakaganda ang kanyang layunin, napakaganda ang kanyang pamimigay. Oriented talaga mga kababayan. Maganda ang kanyang pagbibigay sa mga relief goods, hindi magulo. Si Bongbong Marcos pumunta lang doon, pakaway-kaway lang. Anong meron? Pakaway-kaway ka? Bakit ka nagpakaway-kaway na hindi ka na namin bigay ng mga relief goods? Wala ng pera. Merong pera pang eleksyon. Merong pera para pang eleksyon mga kababayan. Walang pera pang ayuda na tinamaan ng bagyo. Bakit ganyan tayo mga kababayan? Bakit ganyan tayo? Nakapakamot sa ulo. Bakit pa makapakamot? Gamitin mo ang lahat ng resources na dyan. Hindi basta-basta ka mamigay ng pera kahit walang kalamidad. Ngayon na meron na, tinamaan na ng calamity ang ating bansa, wala ng pera, kukuha ka naman ang pondo sa PhilHealth. Ang PhilHealth, magdadagdag kayo ng singil para naman madagdagan ang ating pondo sa PhilHealth. Pag mayroong pondo, kukunin para lang sa mga ayudang walang kabuluhan. Ganyan na ba tayo kawalang hiya mga kababayan? Ganyan na ba kawalang hiya ang ating speaker? Ganyan na ba kawalang hiya ang mga taong nanungkulan sa ating bayan? Bakit? Bakit ganyan mga kababayan? Si India Sara hindi para ginilang si Saldico ni naghihiring tungkol sa corruption, pero hindi niya alam ang kanyang ahensya ay napaka-korap pala. Bakit ka maghihiring sa isang bagay na ibinibigay sa tao, pero ang iyong opisina hindi inyo pinaimbestigahan kung saan ang punta ang 9.60 billion pesos. 60 billion pesos saan napunta? Bicol
flood control. Sinasabi pa niya ni Saldi, sinasabi pa mga kababayan ni Saldi, hindi totoo yan. Sinong papaniwalaan mo? Ha? Sinong papaniwalaan mo na hindi totoo? Nandyan may records po si Villanueva. May records po siya. So bakit hindi namin papinula? Ngayon magkaalaman na, mag-imbestiga na ang Senate. Mr. Senator, imbestigahan mo. Ipapakulong mo. Susunod si Saldico, hindi naman yan maging congressman. Hindi na maging congressman yan. Subukan natin ipakulong ang isang taong korap. Kung sa ganyan, barilin natin yan sa flagpole. Yun tanan mga kabayan, kung ano talang batas meron na pwedeng gamitin para sa mga taong korap. Para sa taong korap ang ganyan mga kababayan, dapat bigyan ng pansin ito. Kasi lahat na lang ng ginagawa, puro ayuda. Pati kwarta ng PhilHealth kinukuha pa. 92 billion ang pondo ng PhilHealth kinukuha ninyo. Samantalang may maraming nangailangan sa ospital, limitado lang ang binibigay ninyo. Nagdepende na kung anong sakit ang gusto ninyong bigyan. Bakit hindi bigyan ng full payment itong every member ng PhilHealth? 22 billion? Bakit hindi kayo maglagay ng amount of job na ito na sakit pag 300,000 bawat, para walang Pilipino na magkautang-utang, para walang Pilipino na magkakaroon ng magkaroon ng pangalang buhay dahil kayang-kayang operahan kasi merong pera. Tapos ngayon, limitado lang ang resources ng PhilHealth. Limitado lang ang member na makuha. Nagdepende yon sa sakit. Hindi full full ang kailangan, magbayad ka pa ng iba. Bakit hindi niyo lagyan? Itong every member ng PhilHealth 300,000 coverage. Hindi. Magkakaroon ba ang Pilipino ng problema sa kanyang sakit? Wala. Walang problema. Kung mga mayroon lang operation, 300,000. Tamang-tama yan. Hindi ka na magkakaproblema. Pero ngayon, 92 billion kinuha ninyo sa kaba ng PhilHealth. Isa itong modus na nanakaw ng ating mga politikong ito. Bakit? Anong meron? So by the way mga kababayan, maraming salamat sa inyong suporta. Ito na po tayo mga kababayan. Ito pa rin ako mga kababayan. Huwag niyong kalimutan sa pag-subscribe sa akin. Patuloy po tayong manalangin sa Panginoon. Patuloy po tayong mag-subscribe sa aking channel mga kababayan. Tulong-tulong tayo mga kababayan. I-PM nyo lang ako kung gusto natin, sinong gusto nating tulungan sa pamamagitan ng mag-advise. Kasi ngayon pera, wala akong maitulong pera mga kababayan. Wala talaga. Aminin ko yan. So kaya ako magkaroon ng extra income para magkaroon ng mapasahin natin ating kababayan pag uwi ko doon sa Mindanao. I hope nga hindi kayo magdadalawang isip sa pagtulong sa akin, sa pagtulong sa ating kapwa Pilipino. Share your blessings mga kababayan. Gawin nyo lang ang nasa puso't isipan niyo, na bukas kayo handang tumulong sa kapwa natin tao. Pasayahin natin mga kabataan, pasayahin natin mga kabataan. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Kung ang tao kapag tumulong mo, tinulungan na nga natin ang isang taong sumikat na, mas sumuri itong tao para sa mga kabataan. So by the way mga kababayan, maraming salamat po. God is good all the time. God is good. Bit senior kaniyong tanan mga kababayan. Maraming salamat po.